natin ngayon tungkol sa inggit at sa insecurity. Ano ba itong dalawang to? Bakit nararanasan ng lahat ng tao? Siguro naman lahat ng tao nakaranas na mainggit, may insecure. Ano ba itong dalawang bagay na to na pag hindi mo na-handle ng maganda, pwedeng ikasira ng buhay mo. Pero pag na-handle mo naman ng maganda, pwedeng ikaunlad ng buhay mo rin. Ganun lang naman yan eh. Depende na lang sa tao kung paano niya i-handle yung kanyang inggit o insecurity. May dalawang klase kasi ng inggit na pwede mong gawing inspire, o pwede mo din yung inggit mo pwede mong gawing discouragement sa sarili mo. Depende na lang sa tao yung kung paano niya i-handle. Ganito yan, may dalawang klase ng inggit. Halimbawa, kasamaan mo sa trabaho, parehas kayo ng sahod, parehas kayo ng trabaho, parehas kayo lahat. Nagawa niyang bumili ng sasakyan, ikaw wala kang sasakyan. Nasa isip mo, nung nakita mo nakabili siya ng sasakyan, sabi mo, nakabili nga ng kotse, luma naman, wala pang aircon, bulok-bulok naman, bumili pa ng kotse, gastos lang yan. Yun ang negative na inggit. Ngayon naman, doon naman tayo sa positive na inggit. Same situation din, pareho din, nakabili ng kotse. Ang papasok mo sa isip mo, wow, buti pa siya, peres lang kami ng sahod, pero nagawa niyang bumili ng kotse kahit luma. Ako, kaya ko rin bumili kasi nagawa niya. Pagka ganun ang mentalidad mo, positive yun. Yun ang pwede mong gamitin para sa ikaunlad ng buhay mo. Ano mas maganda sa dalawa? Siyempre doon na tayo sa positive. Kasi pag ang isip natin pinuno natin ng negative, wala tayong mangyayari, walang mangyayari sa atin. Dapat doon tayo lagi sa positive. Kahit anong mangyari sa buhay natin, tingnan natin kung ano yung positive. Halimbawa ganito, simplihan natin sa bahay na lang. Marami kang labahin, mga damit na marumi. Kung ang negative ang isip mo, sasabihin mo, gastos na naman to, ang daming labahin, mapapagod na naman ako, bibili na naman ng maraming sabon, mapapagod na naman, abala na naman. Negative. Kung positive ang mindset natin, kaya ako maraming labahin, ibig sabihin marami akong damit. Kasi hindi naman ako magkakaroon ng maraming labahin kung kokonti ang aking damit, di ba? So, pag gano'n ang mindset natin na always positive, may iwasan natin yung inggit. Kasi matututo tayong i-appreciate kung anong meron tayo, na hindi natin kailangan tingnan yung kung ano yung meron iba na wala tayo. Dapat matuto muna tayo magpasalamat kung anong meron tayo. Ganun yung ibig kong sabihin. Ito pa isa, may nakita ka na naman, kasama mo na naman, lagi sa kasama mo na lang para hindi na tayo lumayo. May bagong sapatos, ikaw luma sapatos mo, maiinggit ka ba doon? Dapat hindi, kasi kung positive ang mindset mo, hindi ka maiinggit. Kasi swerte ka pa rin kahit may luma kang sapatos. Bakit? Yung ibang tao nga may pambili ng sapatos, putol naman ang paa, o di ba maswerte ka pa rin? So hindi dapat natin kainggitan kung anong meron yung iba na wala tayo. Parang ganito, yung kasama natin lagi masarap ang ulam, masarap ang ikaw hindi. Paano ka maiinggit kung lagi masarap ang pagkain nila, ikaw hindi? Hindi mo ba naisip pag laging masarap ang ulam kinakain nila, ikaw hindi, laging karne sila? Pwede sila magka high blood, ikaw ligtas ka sa high blood, sa cholesterol. Positive pa rin. Hindi mo kailangan mainggit sa mga taong hindi naman dapat talaga kainggitan. Ganito kasi yan, dapat matuto tayo magpasalamat kung anong meron tayo. I-appreciate natin kung anong meron tayo, gamitin natin kung anong nasa atin. Huwag tayo maghanap ng wala sa atin. Mahihirapan lang tayo pagka ganun.
Dapat pagyamanin natin kung anong meron tayo. Parang ganito lang yun eh. Yung mga taong maraming pera, dapat ba natin kainggitan? Hindi. Parang ganito. Alam mo ba yung mga taong maraming pera? Sa palagay mo nakakatulog sila ng mahimbing sa gabi? Hindi lahat. Karamihan sa kanila hindi makatulog sa gabi. Naranasan ko yan eh. Naranasan ko rin magkaroon ng maraming pera. Alam mo nangyari? Hindi ako makatulog sa gabi. Isip ako ng isip kung paano gagastusin yung pera ko. Ang hirap kaya nun. Excited ako gastusin. Hanggang sa pagtulog, iniisip ko. Sa palagay mo mabuti yun? Hindi. Nung nawalan ako ng pera, o konti lang ang pera ko, tama lang. Ang himbing ng tulog ko, wala akong iniisip kung paano ko gagastos, kung paano ko ubusin. Relax. Kaya hindi natin dapat kainggitan yung maraming pera. Kung anong meron tayo, pasalamatan natin. Laging positive ang mindset natin, dapat positive. Baka sabihin na naman ng iba dyan, oh, ang galing mo na naman magsalita, bakit hindi ka ba naiinggit? Hindi ka ba na-insecure sa iba? Sabi ko, naiinggit din ako. Na-insecure din ako, madalas nga ako mainggit, madalas nga ako ma-insecure. Ngayon, ba't ko sinasabi to ngayon? Simple lang. Lagi kong sinasabi, hindi ko sinasabi to para i-motivate kayo o para i-inspire kayo. Sinasabi ko to para i-remind kayo na kung palagay mo sinasabi ko makakatulong sa'yo, tanggapin mo. Kung hindi makakatulong sa'yo, di huwag mong tanggapin. Gawin mo sinasabi ko, pero huwag mong gayahin ang ginagawa ko. Simple lang yan. Ganun lang yung mga kapatid. Kaya huwag tayong padadala sa ating emosyon na ganito, ganire. Simple lang. Ingat kayo dyan ha. Hanggang dito na lang.